Meanwhile. Yo, what's up? Kuya Donsky is back! And this is Kuya Donsky Adventure. Yes, sa puntong yan, kararating na namin magsimba. Kita naman na nakasuot pang simba pa ako. Nauna lang sila sa akin magbihis at di ko na nabidyohan. Pagkatapos nga pala namin magsimba ay dumiretso kami sa talipapa. Namili ng karne dahil na-miss ko na kumain ng, alam mo yun, sinabawang pata, paa ng baboy, nilaga. So, yun, pagkadating agad, prepare ng lulutuin, hinugasan, at yun, kita mo naman sa mga mukha ng bata. Excited silang kumain ng masarap. Yun nakaugalian namin pag linggo. Dun, nung nasa Manila pa kami. Mahalata mo talaga pag linggo kasi hindi mawawala yung pansit. At kung nakakaluwag-luwag naman higit pa sa pansit ang makikita mo sa pagkainan namin. At saka kung ako pa pipiliin, lutong labas o sa lutong bahay. Mas gusto ko lutong bahay. Alam mo kasi kung malinis. Alam mo kasi kung paano mo lutuin. Alam mo kasi kung ilang betchin at asin yung ilalagay mo sa niluluto mo. So, ikaw nakakaalam. Pero, di ko rin sinasabing huwag na kayong kumain sa labas. Huwag na kayong kumain sa mga mamahaling restaurant. Opinion ko lang naman to. Nasa sa inyo pa rin naman kung kakain kayo doon. Akin lang, napakaigi. Pag dito kayo sa bahay kumain, napakaigi kung luto mo mismo yung kinakain mo. Well, marami pa naman din akong narinig na mga kagaya nga ng mas nakakatipid ka pag bumili ka sa labas ng ulam. Siguro totoo yun. Mas nakakatipid ka nga dahil hindi ka naman gumagamit ng apoy, tubig kaysa magluto ka ng sarili mo. Dahil yun, gumastos ka na ng gasol at yung tubig tsaka pagod ka pa. Pero hindi naman mawawala dun yung, alam mo yun, effort mo na gawa mo mismo or luto mo mismo yung pinapakain mo sa pamilya mo. So, yun lang. Siya pala. Konti na lang. Matatapos na tayo sa pagluluto. Matatapos na pala magluto yung chef cook natin. At konti na lang din ay kakain na tayo. At alam nyo, mapapabilib na lang talaga kayo. Sobrang sipag yan ng chef cook namin. Bukod sa masipag, mabilis pa kumilos. Ayan, biruin mo. Alas 7 kami dumating dito sa bahay kasi galing nga kami nagsimba. Pero pagdating niya, dali-dali niya niluto. Dali-dali niyang i-prepare yung lulutuin niya. So ayan, pansin-pansin nga pala yung pagpabalik-balik ni Ayan, aka Patatoy dito sa kusina. Siguro malamang gutom na yan at nakakaamoy na yan ng kakaiba. Lagi nagtatanong yan kung ano daw luto, ano daw yung klaseng amoy yung naaamoy niya. At yun, sa wakas, malapit na sa katotohanan. Kita nyo naman, nag-prepare na si Ate Iyana ng mga plato sa hapagkainan. At alam nyo ba, tinuro din yan ni Ate Chel niya na maglagay ng plato, tumulong dahil para sa kanya rin yun, para may matutunan siya. So ayan, unti-unti nang inilapag yung pagkain sa lamesa at konti na lang talaga kakain na tayo. At maski ako man din ay nakakaramdam na ako ng gutom. Pero okay lang, matitiis pa naman. Sa mga bata, halatang gutom na sila. Pero bago kami kumain, syempre, isa na naman yung mga tinuro sa atin ng mga ninuno natin bago tayo kumain. Syempre, magdasal. At ginawa naman namin yun bago kami kumain. So, tara, let's go. Kain na tayo. Nilagang pata. Sit. Tayo. Nakaluto na yung chef cook natin. Si chef. Luto niya lahat yan. Lami dong? Lami kayo. At yun, sa puntong yan, isa sa amin. Lahat kami, walang maiiwan. Lahat kakain, sabay-sabay. Pre, para masaya sa grupo mula kay Ayan, Iyana, Tichel, at ako, Kuya Donsky. Kaya nga tinawag
na Kuya Donski Adventure. Dahil sa pagkain pa lang, para bang nag-adventure na kami. So, yun, nagkatuwaan kami. Kung sino daw yung mahuling kumain, siya yung manghugas. Kaya lang, sa puntong ito, para bang ako na yata manghugas. Kasi ako yung talo, ako yung nahuli. Paano ba naman, ako yung matagal huminto. Dahil, syempre, isa din ako sa mga nasarapan kumain. Dahil, alam mo na, minsan lang ako makakain dito ng ganito. Yung sinabawan na pata. So, yun. At sigurado din akong satisfied din sila sa pagkain na hinanda namin ngayon. So, yun. Let's go. Tara, puntahan natin sila natatoy dun sa loob ng kwarto nila. Kasi ito yung huling gabi na matutulog sila na hindi nila kasama yung nanay nila dahil bukas ay dadating na yung nanay nila. Siguro sa umaga or baka tanghali yun. So tara, punta natin kung ano yung ginagawa nila. Dahil alam ko pinapatulog na sila ni Ate Jill nila ng maaga kasi bukas may pasok na. Lunes na bukas. So tara. Ayun yung room nila. Yan. Sweet room. Si Ate Iyana yung nag-drawing yan sa kwarto nila. Tara, sa'yo natin. So, ayun. Tulog na si Pagatoy. So, huwag na natin disturbohin. At malamig na yung kwarto. Tara, bukas na lang ulit. Bye-bye! So, ayan. Nagpalit ako ng damit. Kasi gustong gusto ko yung ganito presko. Tignan nyo naman yung dalawa sa likod. Tulog na tulog. Napagod. Panay-study sila kanina. Pagkatapos namin kumain, nag-study na. Tapos pagkatapos umakyat na dito. At yun, natulog na sila. Habang ako ay naghuhugas. At ngayon lang ako nakakyat dito. So pag-akyat natin, tulog na sila. Good night, Ayan Dave. Good night, Ate Yana. At bali, ito na rin din pala yung huling gabi na tabihan namin sila. Dahil malamang bukas talaga ay nandito na yung nanay nila pala ng dalawang bata na yan. So ito na yung huli namin tabi dito. At babalik na naman kami dun sa kwarto namin. Yun. Tara. Good night. Bye-bye. So, this time, kung mapapansin nyo, halata naman sa boses ko na medyo parang may sipon. So, masama talaga yung pakiramdam ko dyan. Mga oras na yan, kaya naman naisipan ng partner ko na hilutin ako. At syempre, gustong gusto ko naman. At yun, salamat. At I love you na rin. Please, pakipollow naman ang aking Facebook page at paki-subscribe na rin ang aking YouTube channel. Maraming salamat. Paalam!